agarang serbisyo. Tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kamusta po kayo? June 17, 2026. It is a Wednesday. Medyo ma-action-action na naman po ang ating news cycle. Dahil ngayon nga po underway ang special session ng Senado at ganoon din po sa lower house. Pero ito na nga po, legit na po na 13 ang mayorya. Hi, hello and good morning. Mix Bustos po. Hello ate, good morning. Good morning. I know, right? Oo nga. Hindi, kasi nga, di ba? Kasalukuyang ginagawa ngayon yung special session sa dalawang kapulungan. Natuldo ka na, partner, yung gusot sa liderato, sa Senado. Oo, na nga dumating si Senador Joel Villanueva para mabuo ang 13 na quorum, 'di ba? Ng Senado para makapag-elect ng Senate President. Kasi nung naging 12 ang majority, meron pang hinugot mo nga doon sa kaso ni Abilino versus Cuenco, 'di ba? Decades ago. Yan nga po yung dinidispute. Pero ito na nga po, kailangan nga daw ng 13. Ito na nga, 13 na. So legit at undisputed na nga po siya, di ba? Pero nauna rito ay nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Alan Peter Cayetano. Siguro mga gumagawa ako ng ating pang news break sa PRTV. Mga 7 to or past 7. Pang-almusal. Na sinasabi niya na parang himig na nagkukonsid na siya once na kumbaga marating nga ang 13 at ma-elect nga itong si Senator Sherwin Gatchalian. So nagpapasalamat din naman siya sa kanyang naging stint bilang Senate President. Itutuloy pa rin daw niya yung kanyang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Pero yun na nga, at least nakahinga na maluwag, no? Ang taong bayan, partner. Kasi eto na, maayos na, tuloy-tuloy na yung trabaho. Magtrabaho na kayo. Sabi nga ng TNVS driver na sinakyan ko kanina, Kuya, mayroon ng bagong Senate President. Sabi niya, wapakels ako sa politika. Dahil ako'y nagtatrabaho, di magtrabaho din sila. Correct. Diba? Correct, totoo yan. Binabayaran ko sila ng aking buwis. Diba? Yon. Dapat, commensurate din. I mean, diba? Ang kapalit naman nun ay trabaho at paglilingkod, serbisyo sa taong bayan. Dahil nga nagpatawag na special session today, para nga, diba, maipasa ang mga nakabinbin. Na mga kailangan aksyonan ng lower at upper house. Yun na nga yung kumbaga sign, 'di ba, na okay, special session na, gawin na natin 'to, tuldo ka muna para umusad na nga yung mga nakapending na mga bills na kailangan matuloy-tuloy na. At tingin ko mawala rin yung agam-agam ng House Prosecution Panel. Dahil sabi nga nila, sana ay magkaroon na ng Senate President makapag-elect before ang impeachment trial. Which will happen on July 5. Kasi kapag halimbawang hindi pa naayos yung gusot sa Senado, sa liderato, 6, baka, alam mo yun, maging ito pa yung mitya ng pagkakadelay, yung matitechnical sila. May nangyari kahapon, di ba? Ano yung dun sa may EDSA? Di ba yan ang usapin kahapon? Yung merong session. May sarili. Sa may 18, ano ba? Pinapakinggan ko kayo, 18, ano ba? Maleta Boys, Bodyguards. Mga bagong idinawit. Di ba?
pati nga si Senator Kiko Pangilinan nung lumabas ang kanyang pangalan, syempre nag-react sila, pati si Megastar. Correct. Oo, Sharon Cuneta. And at the same time, nakita ko, nadaanan ko rin sa feed na yung petsa na idinadawit siya na nakatanggap daw siya ng maleta, meron pala siyang activity noon. Nasa labas siya noon kasama ang mga constituents. Yung pangapangalan na yan, depende sa sitwasyon Panapanahon Yun na nga Pag ikaw ay kaalyado, mawawala. Oo. Lulubog. Pag ikaw ay kaaway na parang lilitaw. Yun din. Yung mga Si ganon. Senchis tsaka si Ramon Montulpo, di ba? Lumitaw din May kahapon. mga komentarista din. Oo. May mga miyembro din ng media, di ba? Oo nga Na nakasama doon. Lahat, at sila'y nag-react na rin. Naglabas na rin ng kanika nilang sagot. Oo. Di ba? Naalala mo yung Matrix, Maan? Nung the Matrix nung nakaraang administrasyon na meron daw destabilization plot. Nasama doon si Heidelin Diaz at Gretchen Ho. I'm sorry to remind it di ba? Parang very far-fetched. Parang, paano nangyari yun? Ewan ka sa Ewan inyo. ko ba? Anyway, Ay. kahapon din, usapin din syempre sa social media, nagsalita na nga. Actually kahapon nagkaroon ng town hall sa Ateneo, ay yung mga ilang miyembro ng Blue Eagles at 2 miyembro, si Sam Reyes at si Kiefer Alas, sa podcast naman ni Miss Pia Ontiveros. Oo. Sa si Miss Pia, actually, nilive din siya sa Patrol kagabi. Na-interview niya Sir Tony Velasquez at nirecount nga nila yung kanilang mga naging, actually, their side of the story. And actually, parang after nung ma-post, syempre, binabalita ng mainstream media, nakikita ko sa threads na marami pang umaatake sa kanila. At ang isang si Sam Reyes, nagkakaroon pa ng death threats. Many are still condemning. Oo. Kaya sabi naman nila, dadali na Diba? rin naman nila sa buong buhay nila yung guilt. Yes. 'Di ba? Oo. Yun nga pagkamatay, yung isa katabi niya lang Yes. Diba, may mga ganong kwento. Tapos sinasabi rin nila kahit sila ay hindi ganun kabihasang lumangoy. Sa swimming. Oo, di ba? Oo. Na hindi talaga din, na nakakatakot din. Oo, pero alam mo man, I won't comment on how it happened. I will just siguro, kumbaga, isi-share ko lang din na, alam niyo po, empathy pwedeng anak niyo yan 'Di ba? Parang ngayon na medyo malayo, syempre, mga taga-Ateneo sila, baka mamaya tingin nyo, elitista sila, mayaman sila. May mga death threats dun sa bata, Maan. And at the same time, meron din mga komento sa social media na hinuhusgahan nila na bakit ba daw sa podcast muna, dapat daw kinausap muna yung mga magulang. Hindi naman po natin alam yun. Malay mo, kinausap marami nila. tayong hindi pa alam. Pero at the same time, nangyari, tayo po ay magulang kung sa anak po natin nangyari na inaatake sila, ano po ba ang ating mararamdaman? So please, yes. be good to the kids. And hayaan nating umusad ang investigasyon. Ayun. Underway na rin naman Yes. Lahat yan, PNP, CIDG, meron ding NBI, meron din ng school. Yes. Ang eskwelahan. Nag-resign na si Coach Tab Baldwin. At ang team manager na si team Epok manager. Kimpo. So hayaan nating umusad. Pero syempre hindi rin naman natin matatanong din yung bakit ganyan yung inyong response. Una, may mga magulang din kasi. Correct. Di ba? Correct. Correct. Oo. So, tsaka si Baterbonia, di ba, nung talagang sinalubog ng kanya mga kababayan. Sa Tagum. Sa Tagum. Hindi lang sa Tagum, lahat ng daanan. Talaga namang sinalubong siya. Oo. Well, sumasalamin si Baterbonia sa sa ordinaryong Pilipino. bata na nangarap. Exactly. Nag-ambisyon. Tapos yung determinasyon. Tapos syempre yung kalagayan niya sa buhay ay kapareho ng nakararaming Pilipino. Exactly. Mayorya ng Pilipino. Totoo Kaya yan. syempre, ganun din yung parang nakaka-relate sila. Exactly. Na minsan nag-ambisyon ka na akala mo ay matutuloy na, pero hindi pa rin pala. Alam mo, hindi ka Maan, pa rin pala pasok doon sa inaakala mong Maan, yan ang istorya. parang yan yung parang ticket to yan 'di ba? Akala mo. Yan ang istorya na makapag-survive na or makakatulong ka na sa iyong pamilya. Yan ang istorya ng basketball player sa Pilipinas. Yes. Marami mga nare-recruit galing At Visayas. Boksingero. Cagayan de Oro. Iloilo na talagang literal na galing sa wala. James Yap galing Iloilo. Manny Pacquiao galing General Santos Kaya City. Heidelin nakaka-relate Diaz sa Zamboanga na galing sa walang-wala. Kaya lahat ng tagumpay na yan ay para ang saya-saya mo na rin. Correct. 'Di ba? Kasi nakikita mo
yung sarili mo sa Kanya. Kaya ito, yung isang pangarap na hindi natupad, nakikita rin natin ang sarili natin sa Correct. Kanya. Oo. Diba? Don't get me wrong, wala po tayong pinapanikan. Hindi po tayo pumapanig sa Ateneo. Ang inano lang natin, bakit ganon ang Oo. simpatya ng mga tao? Yes. Well, yun nga, psychologically, kasi nakikita nga natin, yung sarili din natin, part of ourselves, sa Kanya Tama din. ka dyan. If talaga pong mapatunayan na may, gross negligence, di ba? Yun din ang iniimbestagahan ngayon, di ba? Oo. Resulting in homicide. Yun din ang tinitingnan na angulo ng PNP. Pero lahat nga yan, dadaanan kasi sa Aurora, Aurora LGU, di ko alam, siguro dapat imbestagahan din kasi sila yung mga first responders. Pero ang nakikiusap lang po tayo, as it is, di ba, we demand governance from our government. Tayo rin po, dapat sa mga sarili natin, we should act also, di ba, na maging mabuting tao. Yun lang naman po. Alright, sige po. Respeto. Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Dahil nga, mamaya nga po, no, actually, ito, maganda nga usapin ito, no, dahil makakusap po natin ang ating Dr. Serbisio for today. Isa po siya nga batikang ophthalmologist para po pag-usapan ang Cataract Awareness Month. At mamaya, makakausap natin ang dalawang national athletes. At baka nakakatakbo ko to mga idol to sa daan kasi ngayon nga, running era. At syempre, gusto nga natin talaga maging magaling sa pagtakbo. Makakausap po natin ang mga national athletes. Ito rin, mga galing probinsya na talagang nakipagsapalaran sa Maynila. At ngayon, national athletes sila. Itinatayo po nila ang bandera ng Pilipinas dahil sila po, kumbaga, mga medalists din po ito sa mga regional competitions. Inspiring the youth to run and stay healthy. Makakasama po natin si Richard Salanyo at si Arlan Arbois, mga national athletes po natin. Ayan. Alright. Ang oras po, actually, ang ating question of the day, kailan ka po huling nagpa-check up ng mata? Ay, actually, isa yan sa body parts sa kinakalimutan. 'Di ba? Oo, kasi parang akala mo, hanggat hindi ka nalalabuan ng mata, Totoo yan. ay hindi ka problema sa paningin, ay hindi ka magpapacheck up Pero Totoo yan. dapat daw magpapacheck up pa din. Correct. Merong nearsighted, may farsighted, may astigmatism. Ako dati, hanggang doon lang tayo. Sa mga ganon, pag nalalabo na yung paningin. Pero dapat, din yan. Gaano ba kadalas ang dapat pa-check up ng mata? Hindi lang dahil sa, malabo na yung tingin ko. At ang mga screens ba naka-apekto? Kasi lahat tayo exposed tayo sa screens, naka-gadget. Ang mga bata, mga matataas na rin ang grado. Pero cataract po ang ating pag-uusapan. Bago tayo mag-gap, gusto ko lang batiin ang kumare ng aking misis. Kumare din natin yan. Happy birthday kay Zian Ambrosio. Ambrosio. Paano ba yan? Ganun-ganun na lang? Ganun-ganun na lang. Magka-birthday sila ni Jason Tangkad, magkalapit so, sila. Isa na lang yan, Burger and pancit. Teka, Maring Niña Corpus, get well soon. Get well soon. Siya ay nagpapahinga lang. Oo, talaga namang nawala ng boses. Oo nga Ang ating Mare. Oo nga Maring Niña, Ate Niña. Baka nagre-relax. Relax ka muna dyan. Isang lang yan bonggang pahinga. Yes. Dahil minsan na yan ang kailangan ng ating katawan. There's no excuse for rest. There's no substitute for rest. Mamaya, magagadget-gadget ka na naman Mare. Ay hindi, may pinapanood yan. May tinatapos sa series yan. May tinatapos sa series. Korean Alright. novela. Ang oras po, 11:16 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ang oras po, 11:19, mag-11:20 ng umaga.
Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Alright, so ngayon po makakasama po natin ang ating Dr. Serbisyo, si Dr. Minggita Padilla, ophthalmologist at syempre po past president po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Dr. Minggita, good morning po and thank you for your service this morning. Good morning, magandang umaga sa inyo, Migs and Maan, and sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Alright, Doc, ano nga ba ulit ang katarata para po mas ma-refresh tayo? Marami naman pong may alam nito, pero again, for education, especially to the ones that do not know yet, ano po ang katarata muli? Okay. Ang katarata ay isang kondisyon ng mata kung saan yung lens natin na natural, ito yung mata, ay nagiging cloudy or maulap. Kasi ang normal na lens ay malinaw, parang kristal. Yes. No? Ang lens ay nasa loob ng mata. Some people think nasa labas. Ito ho, sa loob. Ha? Ito, pag pinanganak tayo, pag bata, ay kristal, clear. As we get older, yung protina ng lens nasisira, nagiging pari-pariso, tapos nagkukumpul-kumpul, nagiging cloudy. And that's what a cataract is. It's inside the eye. Yes, Okay? And usually, pag tumatanda, nangyayari. So, Pero bali- pansin na rin, Doc, yan, na parang may pamumuti. Pag tignan malala, ng mata. pag malala na, in the beginning hindi mo na mapapansin. I see. You don't notice it, and you don't notice it from outside. Even no? microsigns, No, Doc, only if wala. we look at you in the microscope, in the Right. slit lamp. And yung mga early signs, yung ikaw mismo makakapansin. Hindi ibang tao. So, ibig sabihin, Doc, kumbaga, cloudy yung iyong paningin. Paningin din. Yung paningin. Yeah. Parang may mga ulap, ganun That's po. in the later part. Opo. No? The latter part. In the Oo. beginning, kung minsan, okay, ang mapapansin nyo kung minsan, bakit palit na palit ang grado ng mata ko? Palit ng palit, yung hindi yung pareho-pareho. Pero sa usually yan, every 3 years, hanggang every 6 months, pumapalit bilis. na naman. Yes, that's one. Number 2, kung minsan, glare, nasisilaw kayo. Nasisilaw kayo, especially pag out in the sun. And sometimes mas malabo sa araw, no, kaysa sa madilim. Kasi nagko-constrict ang pupil, mas kumukonti ang nakikita. Sometimes naman double vision. Bakit nagdo-double yung paningin ko? Kasi iba yung nakikita ng isang mata, iba yung isa. Oh. Tapos yung color, hindi masyadong matingkad. No? If you compare both eyes, then later on, you can see, isa yon parang cloudy, maulap. May nakaharang. Advanced na palagi. po pala yun. Advanced na pala Hindi yun. ma-advance sa advance, pero it's more advanced than if yung frequent changing of Yung glasses. mga floaters, Doc. Iba yon. Iba pa yun. Yung floaters andito, sa likod ng lens. Okay, ito, dito sa jelly ng mata. Iba pa yon. Hindi yan katarata. Hindi katarata. So, sinong candidate sa katarata? Well, as I said earlier, the most common risk factor of cataract is aging. No? Oh. Anybody So, above the from age of 50, 60, pwede na? 50, 55, but almost everybody above 60 has some cataract. Okay? Pero pwede rin mangyari pag bata. No, even congenital meron, di ba? Pero yung mga, okay, usually most common is after 60, 55 and up. Yes. And but sometimes diabetics, uncontrolled, no? Uncontrolled hypertension, those taking steroids. Yes. Okay? Mga bodybuilders on steroids, sometimes they develop cataracts early. Okay? Right. Oo, yung mga lagi na sa araw, especially from 10 a.m. to 4 p.m., nagpapaaraw, masama yung UV rays. Oo, Eh, walang sombrero. Walang sombrero, walang sunglasses, no? It's bad not only for the eyes, pati for the skin. Nakakatanda, nakaka-wrinkles, pati sa katarata, at pati sa makila, yung tikod ng mata. So, those people, and then smokers, and then too much alcohol, and smoking, those are factors na mapapaaga ang katarata. Family history din po, Doc. Yes, family history also. So genetic din siya. And, familial, and trauma. Trauma. Yes, trauma. Like say, Trauma aksidente, also. knock on wood. Aksidente, Okay. nasuntok, ganyan, no? Oo. Natamaan ng bola. Yes, opo. Mga boksingero, mga nasa fights or combat Yes, sports, pwede rin. ano Oo. din sila at risk. Naku, Yes. yung mga dito. nagbabadminton, minsan Ay, mga oo. aksidente na Oo, ano lang, totoo yun. pickleball. So pickleball, ang daming aksidente ngayon sa pickleball. You have to wear The protective goggles. Yes. Yung goggles. Yes, Oo, tama yes. ka. So, Oo, totoo so yun ang yun. mga yun ang nag-contribute para mas maaga ang katarata. But as we get older nga, as I said, it can be considered part of the aging eye. However, we can slow it down. We can slow it down, no? If we can, kung pwedeng i-hasten, papabilis, pwede rin i-slow down yung development. Opo. Through, one is avoiding the lifestyle. Okay. Avoiding the too much sunlight.
Okay? Right. Protect yourself. Yung kinakain natin, importante yun, ha? Yung Ano ba? mga pagkain rich in zeaxanthin and lutein. Okay. Siyempre, May mga- ano yan? Mga carrots ba yan? Ano po ba? Mostly, green leafy vegetables. Oh. The most is green leafy vegetables. Egg yolks, Egg yolks. Egg yolks. corn, Okay. honeydew melon. Pwede. Pero, Berries. pero yung Yun, melon berries. na hindi honeydew, yung melon Pwede lang rin, pero apparently the best is honeydew. honeydew. Pero Okay. yung green leafy vegetables talaga, yan ang Oo. madali sa atin, di ba? Mabibili sa palengke. Exactly, hindi Opo. kailangan mahal. Basta gulay-gulay. Gulay. Gulay na berde, Opo. no? Alugbati, pechay. Eh di yung juicing, okay siya Pwede rin because... siya. Yes, Di ba? yes. So you eat a lot of that, even habang bata pa. Okay. Make it a habit, no? Para hindi masyadong, it can delay, no? Then of course, do not smoke. Yes. Yung carrots, Opo. di ba? Carrots is good. May Bata pa carotene. tayo, sinasabi yes, carrots. Carrots are also good. No? Aha. At, Pero I'm talking kalabasa. about talagang yung very rich. Rich. The egg yolks is also Yeah, good. okay. Yeah, carrots is fine. Egg yolks. Ito yung mga iba kasi, hindi mo akalain na, yung green talaga? leafy vegetables pala, Oo. makakatulong. Opo. Di ba? Yes. Ako ngayon kailangan nalaman. Oh, see? Oo, galing. Well, sa fiber kasi, kinukuha mo yan. Maraming Oo. benefits talaga. Pero yung so, sa mata... yeah, because it contains zeaxanthin and lutein. Narinig mo yung lutein, zeaxanthin, Yes. so mga supplements. But they're also available in food. Opo. And if you can't get enough of that in food, you can also take supplements kasi para silang para silang sunblock Booster. ng mata. Yes. Aside Opo. from for the eyes parang sunblock, no? It protects the eyes from antioxidants, from damage, and for the skin and for the liver, for the other parts of the body, very good din sila. Opo. no? Green leafy vegetables, Oo. talagang all throughout, all across ang Lahat benefits talaga. naman Basta Oo. pag gulay. Ito po, no, well, you mentioned the risk factors already, pero at least yung signs, sabihin natin kapag, sabi niyo po kanina, kapag tawid mo ng 60, more or less, ito po ba may iwasan? Or parang pag tawid ko ng 60, naku, baka mamaya Maiiwasan mo to slow down. Mas You slow can slow down. it down because it's the changes of the aging Yes. of the eye. But as I said, sometimes mabilis, sometimes mabagal. Opo. Sometimes matanda ka na, mga 80 years old, hindi ka pa naoperahan. You know? I've had patients like that. Sometimes 55 lang, kailangan ng operahan. Opo. No? Pero, go yeah. ahead. Pero ang tip of my tongue, inevitable po ba? Yun ang gusto kong Okay, tanungin. At inevitable. lahat ba Yeah. candidate? Oo. Yes. At a certain point, no matter, it's like you have some degree of cataract. Pero Right. sometimes, napakaliit, hindi mo napapansin. Mm. Like, sometimes you can go about your life, your daily life, no? Nagagawa po lahat ng kailangan mong gawin. Hindi mo alam, may katarata ka na pala. Then they'll only find out pagpunta sa doktor. Opo. So, it's there. Little bit, pero hindi mang ibig sabihin na mabilis o talaga magiging unahan na lang yan. Yung mabubuhay ka na mas matagal, unahan na lang kung kakailanganin kang Correct. operahan o hindi. Pabagali mo na lang no? Oh, pwede. Pero ito, Doc, kasi ang pagpapacheck up sa mata, minsan taken for granted Ay, din, di totoo. ba? Yung tipong, siya yung list mong maiisip. Kasi mata, pag lumabo na lang, saka. Pag may problema na lang, saka ka lang nagpapacheck up. Tuwing kailan ba nagpapacheck up? Lalo kung mga 40s, 50s. 40, yeah. The general rule they say is give yourself a birthday gift pag 40 ka. At magpatingin ka sa mata. Ang tingin na talaga sa ophthalmologist, yung kompleto. Yes. Hindi lang sa grado, but you can look into everything. Kung may glaucoma, especially kung may history. And then, you see everything. Give yourself a break. Di ba? Parang gawin mo ng regalo sa sarili mo, magpatingin ka sa mata. Opo. And then, after that, Ophthalmologist. kung wala ka naman problema, every 2 to 3 years, kasi 40 kasi usually nagsisimula rin yung presbyopia, yung mahirap nang magbasa. Yes. Okay, okay. Kaya So, kailangan na ng reading Na- glasses. reading glass. Exactly. Reading So, glasses. many things start at 40. Yes. So one of the things you can gift yourself with, regaluhan niyo ang sarili niyo, is to have a complete eye checkup. Okay. Opo. May question tayo man from our mga kapamilya at mga kaserbisyo. Doc, ang tanong po ni Odd, after my cataract operation last April, meron po akong nakikita na flashing lights sa side ng operated eye. Normal po ba ito at kailan po ba ito mawawala? Okay. Flashing lights. Sometimes, okay, kunyari hindi siya na-operahan, no? Flashing lights can just mean a normal aging process. Yung loob ng mata ko minsan, nagkakaroon ng constriction, no? But after surgery, kung minsan nagde-disturb siya, no? So itong vitreous natin, itong gel, humihila dun sa retina at you see flashing lights. If they're persistent, you better have a checkup. Okay? Kasi it can mean there might be thinning of the retina. Okay? It could mean something that's more serious. It could be nothing. Okay?
could be nothing. Like, it's common as you get older, flashing lights, tas nawawala, tas may konting floaters ng konti. Pero, those are things na kailangan magpatingin ka. Oo. Okay? Kasi na-disturb yung mata mo eh. Okay? Sometimes it just happens after surgery and it's nothing to worry about. Right. But you have to have a checkup dun sa doktor na gumawa. Oo. No? Oo. Para makita niya kung meron kang weakness sa loob ng mata, may kahinaan ng retina mo, madaling i-laser yan. Doc, Hindi kailangan operahan. ano po ibig sabihin pag may floaters? Usually, ano pong May meron? nakikita kang parang mga lumulutan. Yes. Akala mo lamok o Yes. akala mo Minsan Parang bubbles. buhok or puwing, parang akala no, mo. hindi po yung parang buhok na lumulutang. Serious akala ba mo. yun, Doc? Serious po ba yun? Di Most often hindi. Most Opo. often hindi, no? As I said, it's part of aging, no? May mga protein condensation sa loob ng mata, no? I had floaters. Sometimes it's because of trauma. I had the floaters since I was grade school. Kasi nagva-volleyball ako, natamaan ako ng bola. Oh. Ang nakatama pa, we were playing with mga Russians na mga malalaki. Oh, mga lalaki. Ang lakas Player ng spike talaga nun, si Doc. Mga Doc. matatanda, pero Pak! pero hindi nila naisip bata ang kalaro nila. Oo. Ginanon ang spike back Boom. diretso sa mata ko. I saw stars, yung parang sa cartoons. Totoo no? pala. Oo, Totoo na pala, nakakita ako totoo ng pala. between. Ever since then, may floaters ako, but they never got worse. But I know mine was because of trauma. Pero hindi... It can happen. Napa-check up ako, wala namang butas kasi sometimes may butas. Right. Sometimes may paninipis ang retina. Yun, kailangan asikasuhin, kailangan ma-razor siguro. Okay. So, bago lumala. Ito paluin natin si Nona, Ma'am Nona Damian. Hi, Tita Nona. Sabi niya, 10 years ago yung last eye check-up. Pero last month, nagpa-optometrist siya sa eyeglasses. Yes. Oh. Okay naman daw yung eyesight Okay. niya. Pero, Okay. yun nga. How old is she? Ay, Ma'am Nona, ano? Kailangan siya, sa mukhang 50 baka pataas. magalit sa atin si 50 Ma'am pataas. Nona. ganito, Nakita ko na si ganito. Tita Yes. Nona eh. Oo. It's okay to have an eye checkup with the optometrist, but the good optometrist will also tell you, malamang you need to see an ophthalmologist. I They will see. tell you, when Opo, it's opo. time. Okay? Ito, Maan, meron pa si Maam naman. Si Maam C. Good Baka morning. Ma'am C to? Ma'am Ma'am C. C. Ma'am C. Kala ko Maam eh. Kasi meron nyo kakilala, Maam din ang pangalan. Okay, Ma'am C. Sige, Ma'am C. May benefit po ba talaga ang paggamit ng eye drops Yun. every day? Kasi may It mga depends. malalamig na eye drops. Ay, Or also the ngayon. dry? No. If you have dry eyes, yes, definitely may Okay. benefit, no? Like me. And dry eyes is a growing problem nowadays. Bakit nga ba? Noon, usually, pag postmenopausal, pag tumatanda, kasi nagda-dry ang mga mucous membranes, no? But now, because of our lifestyle, because of the Gadgets. tablet, the gadgets, Right. yung incidence ng dry eyes ay dumadami kahit mga bata. So we have to check habits. Kung nasa computer ka, rest every hour, di ba? 20-20-20 rule, no? Look far away, 20 seconds, 20 Pero- feet. And Oo. then the eye drops may be necessary because maraming klaseng dry eye. That's another topic Ay, isa altogether. pa And I can yan. talk Isa pa about yan. Alam mo, that for one babalik- whole morning. babalik at babalik. Babalik ka, Doc. Yeah, Pero, but- Doc, yung But yes, OTC. wait. Yeah. Yeah. many dry eye remedies now have become OTC. Over the So, counter. okay lang yun? Yes, opo. no? Now, just be careful with the preservative. Kasi kung minsan, kung masyadong drying mata mo at may preservative yung drops, baka makakasama. No, now, there are dry eye medicines over the counter, but there are some very specialized naman na Yes. kailangan ophthalmologist ang mag-prescribe. But the usual the common eye drops for dryness, kunyari, I'm always in the laptop, in the gadget, nagda-dry, you can buy that OTC. Right. Okay? And the most common ingredients are carboxymethylcellulose, hyaluronic acid. Kung makita mo ito, no? Glycerin, mga ganon. These Opo. are the usual dry eye remedies. Opo, ito po tanong po ni Louie Basco. Ito babasahin ko yung greeting muna ni Louie. Happy Wednesday po. Kuya Migs and blooming Ma'am Oh, hindi. Maan. Meron niyang poging-poging Kuya Migs. Doon ako sa blooming mama. Watching po habang preparing ng lunch. Ask ko lang po, Doc, Oh. posible po ba na magka-cataract ang taong laging nagkakasore eyes? Yun. Yung sore eyes at cataract are not directly, Pero, kung rub ka ng mata mo, kamot ka ng kamot, pwede. Okay? It can hasten. Pero yung sore eyes mo, baka hindi siya talaga sore eyes lang. It could be something else. Oh, It could be tinatawag na uveitis or namamaga yung loob ng mata. Nang patingin siya. Kasi yung sore eyes na laging nagsasore eyes, baka hindi sore eyes yun. Tsaka nagsiself-medicate yung iba Yes, din. yes, because if that's uveitis, that's a recurrent inflammation of the eye inside, it can lead to early cataracts also. Oo, ito naman, Kit Shane or Kit Shane. Yun po bang tinatawag na lazy eye? May pag-asa po bang maayos? Iba naman yun, lazy eye. Yeah, lazy eye usually happens, kunyari, pinanganak ka, no? Yes. One is you had
cataracts as a child in that eye, hindi na operahan. So, ang ginagamit mo lang yung isang mata, naging lazy na yan kasi utak mo hindi na-stimulate. So, later on, kahit tanggalin na yung katarata mo, lazy na yung mata. If you're young, if you're still young, pwede pang waken up that eye, no? Patching the good eye para mapilitan yung isang mata na magamit. I Or see. sometimes yung grado, hindi na correct nung bata. Totoo. Yes, masyadong mataas ang grados, it can cause a lazy eye, they call, no? Pero, ang lazy talaga dan yung brain. Kasi hindi nakakaabot sa brain yung stimulus. Yes, yung stimulus. So, what you can do then is correct the problem and then eye patching and to stimulate it. Pero kung matanda ka na, dun mo lang na-address yung problema, baka hindi na pwede. Hindi na. Parang tinitraining mo rin Doc. Yes. Tinit- Naku, ang dami, ha? Oo. Dami Aba, questions. grabe Sino Doc yung next? I told you, blockbuster I have to go. I have to daming come back. fans. Sabi ni Banong, sige Maan. Sige. Ay, ano ba, no? Si Banong Dry eyes. Dry Oh, eyes okay. ako, Doc. Dry Normal eyes. lang ba sa edad ko na 65? yes. Pero okay pa naman, paningin ko at nakapag-drive pa sa gabi. Okay. Okay. Pero may dry eye siya. Yes. Well, as I said, dry eyes is common. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. And pag bumababa ang testosterone, nagkaka-dry din ang mata. And kung minsan, yung kailangan mo ay hindi lang basta-basta over the counter. You might need a dry eye medicine na may konting oil. So, iba-iba yung dry eye eh. Hindi so lang maganda tubig, may talaga oil, may magpa-check mucin. We up. have to actually, it's better to have a Pa-check checkup. And not all ophthalmologists also know how to diagnose correctly dry eye. Ha? Kasi, ang iba kasi, before, kasi dry eye was dry eye. Just give drops, no? Nowadays, there's so many kinds of drops. May kompetensya ngayon sa eye drops. Kasi dry eye is a growing problem and it's chronic. No? So, but there are many kinds of dry eye. May dry eye na kulang ng tubig, may dry eye na kulang ng langis, may dry eye na kulang ng mucin, ng mucus Change ng... oil. Yeah, kailangan ng dagdagan ng oil or buksan ang mga passages ng oil. Meron tayong magagawa. May laser din ngayon para sa dry eye. Ang dami ng pwedeng gawin sa dry eye. That's a whole topic altogether, ha? Ang dami rin mga tanong, Doc, Ang maganda, Pasok ng pasok ganito yung mga lang. questions natin, ha? I love it. Yeah, Kasi maganda ano eh. magpa-check up talaga. Oo. Kasi Yes. kung anong nararapat sa yung dry okay, eye. ganito. If you're using the regular OTC dry eye medicines and you're okay, you don't have to put it so often. Nakaka-drive ka naman, nakabasa ka, tapos hindi naman kada ora naglalagay ka. Baka okay na yon. But if you feel hindi siya sapat at you're still suffering, best to have a checkup. Opo. Okay? Ito po, Doc, i-rephrase ko yung question ng ating kaserbisyo. Doc, saan po ba the best magpa-eye check-up? Dahil siguro marami mga optical clinics around the metro, sa mga iba't ibang syudad. Saan po siguro the best? No, okay. If you just want to see if you need eyeglasses or contact lenses, you go to an optometrist. Marami talaga sila and they're very good, no? Pero if you want a complete eye checkup, at iniisip mo, ay, alam mo, meron kaming glaucoma sa pamilya. Hindi ko alam kung may katarata na ako. Mataas ba ang pressure? Anong klaseng dryness ang meron ako? Sumasakit ang ulo ko palagi. Nahihilo ako. It's better to go to an ophthalmologist. No? Yes. And O, para hindi kompleto- optical clinic no, lang. Oo. Ophthalmologist. Oo. No? Kasi yung ophthalmologist ay doktor sa medisina na nakatapos ng medisina, nag-board exam at pinili na maging specialista sa mata. Oo. Kami nakakapag-prescribe ng gamot, nakakapag-opera, at nare-refer ka rin namin sa iba't ibang specialista. Okay? Opo. Oo, Opo. pero ito, Sige. meron akong pasunod na tanong. Opo. Kasi ang daming mga tindahan ng sunglasses, Oo, eyeglasses. yes, Yung iba nagsusuot for forma. Okay, forma. Okay. Oo. Okay Oo. lang, forma. Ano ang tawag So, doon? Aesthetic. Aesthetics. Ganun yun eh. Pag bata, gusto mo magsalamin. Pag matanda ka, ayaw magsalamin. Anyway, Pwede so aesthetics. okay lang po ba kahit anong eyeglasses pa yan, sunglasses, shades? Well, kung wala kang problema sa mata, maganda naman paningin mo, you can wear shades. But make sure it's the type na may UV protection. Useless ang shades kung walang UV protection. Ha? Kung pamporma lang. Now, kung may grado ka sa mata, wag naman yung, ikaw makakasay niyan makakasabi kung tama ang grado o hindi Opo. Kasi, kami, kunyari, ako, gagawa ko ng salamin. O sige, pagawa mo yan. Kahit saan pwede mo pagawa, basta medyo may reputasyon naman. Tapos pwede mong pa-check sa akin kung tama o hindi. Okay? Ang dami na talaga ngayon. There's some within the same day you can get it. Yes. There's nothing wrong with that. Uh-huh. No? If all you need is eyeglasses. Opo. But if may suspetsa ka o may history kayo sa pamilya ng mas malalang sakit, please have a checkup with an ophthalmologist. Okay? Opo. Please. Doc, Doc, balita ko po, yun. meron po kayong ipopromote na corneal
donation? Yeah, ng isa pa iBank? yun. Sige po, Doc. Sige po. Yung aking baby, akong founder ng iBank Ayan. ng Philippines, di ba? Transplant naman ng cornea. Kung iba ito yung katarata, we need so much corneal donation kasi ang corneal blindness, kunyari, napunta, natamaan ka ng bubog, naka-infection ka dahil sa contact lens o naka-infection ka, natamaan ka ng talahib or something, may peklat ka sa mata, bulag ka na. And you will not be able to see unless they change your cornea through a transplant. Ito yung cornea. And the organization na in charge of this since 1995 is the iBank. 1994 is the iBank Foundation. Sa awa ng Diyos, buhay pa tayo. But as of now, we have about more than 500 people waiting for a transplant at any point in time. We need more people. Okay, ito, people don't want to talk about dying, but Yun all of nga us will eh. die. Yes. All of us will die. At ang dami-dami ng ospital sa bansa na partner namin, na kung dun kayo ba binawi ng buhay or yung kamag-anak niyo or loved one, they can now Donate. facilitate the retrieval of the cornea. Okay. Cornea lang ho. Cornea. Ito lang. Harap Cornea lang. lang, parang contact lens lang. Huwag ko kayo matatakot. kahit sino pwede. Kahit sino pwede, there are only a very few contraindications. Kahit anong edad, no? Kahit baby, kahit matanda, pwede. Basta maagap lang. Kumbaga, It has to be done within the first 12 hours. First 12 After death. After death. Hindi brain dead. Talagang death. Yung talagang wala na. Oo. So, walang controversy din. Yes, no? apo. And just kulang ang effort talaga ng gobyerno pa natin, to tell you frankly. Kulang ang effort, but we are trying hard, no? As a foundation, marami naman kaming partners sa DOH hospitals, private hospitals, public hospitals, pero hindi pa ganoon ka komportable sila to even talk about it. Yes. And yet, ang dami ng kababayan natin ang gusto. At sinasabi nila, bakit nobody told me? Oo. Di ba? There was one man, his 12-year-old boy died. Kami lang, cornea lang ang nakuha kasi yung mga sakit. Hindi siya tinanong. At nagalit siya. Bakit hindi niyo ako tinanong? Ibibigay ko sana. Actually, kahit Yeah. ibang organs eh. Yes. But the organs kasi, the only difference between the eyes and the other organs is the eyes, hindi kailangan brain dead. Hindi kailangan nakakabit sa makina. Right. It can be done hours after. So, okay? yun nga sabi mo, Wala nang controversy Wala nang about question. it. Except that it's a small thing kasi wala nang nawawala sa'yo. Opo. Ang laking milagro sa taong bulag na naghihintay ng transplant. Alright, so maraming salamat po, Blockbuster. Ang ating Alam topic mo, for today. Doc, balik next po week ulit. kayo Sure. Balik I'm po not kayo joking. I'm willing to come because we need to educate the people. And I have a Facebook page. Yes, sige po, Doc. Yes po. I'll feature this on my page. Yes. Opo. So it's Dr. Mingita Padilla. That's it, no? Yun ang Facebook page ko. Opo. Okay? Marami din po nagme-message sa inyo doon, Doc. Marami. In fact, Marami. kasi yung topics ko, PhilHealth, iba-iba eh. Pati spirituality, lahat, Yes, no? opo. So, ang dami nag-message, hindi ko talaga masagot lahat. I Yes. try. Opo. But, dito na lang sagutin yung sige, kanilang but- mga inquiries or Oo, maybe madami pa some nga, consultations. I'll Marami be- pa. I'll be Mga happy gusto to- magpa-LASIK. Oo nga. Actually, opo. you can send me the questions. The I can questions. answer them in my page. Salamat po. Maraming salamat and po. then happy ako mag-guest uli sa inyo kasi talagang Thank we you. need to teach the people. Eh. Yes. Totoo. All right. Okay? Thank you po. Okay, you're welcome. Unfortunately, that's all the time we have. Maraming salamat po sa past president ng Philippine Academy of Ophthalmology. Walang iba, Dr. Mingita Padilla. Sa Doc, ulitin. thank you so much for your service, Doc. Thank you you. po. My pleasure. Thank you po. Oras po, 11:43 ng umaga. Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. O Mindanao. Okay. Taos pusong Tuwan na to. tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
Oops, hagip yung mic. Pero totoo naman. Bago tayo magkwentuhan, time check muna. Ang oras, 11:47 na umaga. Alright, mga kasama po natin ang ating mga national athletes. Aba, kung kayo po runner, nakikita nyo po ito sa mga race every weekend. Ngayon nga po pag-uusapan lang natin. No? Siyempre, napaka-special po dahil meron po tayo mga record holders at siyempre lagi mga nagpa-first place sa mga laro dito sa Pilipinas. Manila Marathon po, top place 2 hours and 30 seconds. Tama ba? 31, sir. 2:31. Yes, sir. National athlete Arlan Arbois. Arlan, good morning. Welcome to our program sa DZMM. Arlan. Magandang umaga po, sir, ma'am, at saka sa nanonood at nakikinig sa programa na ito. At syempre, kasama din po natin ang batikang marathoner. Binrake lang naman po niya, kasama si Sunny Wagdos, ang record ng marathon ng Pilipino. Dahil yung dating record, isa coach ninyo. Yes. Kay Edward Benavista. Makakasama po natin ngayon si Richard Solanio. Chard, hello and good morning. Welcome to the program. Magandang umaga sa inyo lahat, sir. Chard, ano ulit yung oras mo nung sa Tokyo? Yung na-break mo? 2 hours, 15 minutes, 06 seconds. 2:15. Yes, Si Sunny, 2:14:33. ang dating record ni Coach Edward, 2:18:44. Oo. So, bale, anong record yun? Kasi si Coach Edward Maan, for the longest time sa marathon, yun yung pinakamabilis ng isang Pilipino, 2 hours and 18. Nung Tokyo Marathon, nung March, Na-break na-break kanya. nilang dalawa. Ni Sunny, isa pang kasama So, na talo niyo na yung coach athlete. niyo. Talo na yung coach nila. Oo. Na yung coach nila, nagturo sa kanila. Oo, ayan. So, Ganun talaga din. Ganun talaga, Oo, di ba? papasa Passing on the mo yung- torch. yes. Passing on the Oo. torch. Okay, so siyempre, no, pag-uusapan lang naman natin yung inyong journey as marathoners, as members ng national team. Arlan, kwento mo lang, ikaw ay galing South Cotabato. Yes, sir. Galing Oo. sa Cotabato. South Cotabato. Tapos, paano ka na-in love sa running at ngayon national athlete ka? Nung bata pa ako, sir, elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Nilalakad lang po namin. Galing sa bahay, papuntang school, nasa 5 kilometer po. Araw-araw yan, sir. Elementary hanggang nag-graduate ako ng high school. Kaya, naisipan ko na sumali as a track and field nung high school ako. Second year high school. Kasi tumatakbo siya. Late siya eh. Tinatakbo niya lang yung eskwela. So, bali nakaka-10K ka araw-araw, back and forth. Back and forth, sir. Wow. 10K araw-araw. Oo. Ganun yung mga bata sa amin, sir, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nilalakad. Ngayon, Opo. nilalakad lang. Opo. Oo. Ilang taong ka nung ikaw ay nag-national athlete? Ilang taong ka nung ikaw ay sumali sa track and field muna sa iyong school? Nag-start ako, sir, second year high school. Mga edad ko noon, nasa 11 pa ako, sir. 11 years old. Tapos nagkapalaro ako, sir, fourth year high school. Kasi tinuloy-tuloy ko eh. Kasi doon ko nakita na magbabago pala yung buhay ko dito. Akala ko hanggang magsasaka lang ako doon. Hanggang na-inspire ako doon dahil sa sobrang hirap ng buhay namin. Tapos sabi ng mga kwan sa amin, sir, na pag mag-college daw ako, maraming kukuha na university na full scholarship. Kaya doon na tinuloy-tuloy ko, sabi ko, hindi kasi ako kaya pa aralin ng magulang ko dahil hindi sapat yung kita nila sa pangaraw-araw. Kaya doon nag-umpisa yung journey ko. At ilang taong ka na national athlete? Bali 2023 lang, sir. Itong mga magti 3 years. Yes po, sir. Oo. Richard, ikaw naman, ikaw ay tubong Bulacan. Yes, sir. Oo. Paano ka nagsimula sa pagtakbo? Bali, yung kapatid ko kasi, sir, yun yung nag-start nung high school hanggang sa nakapag-scholar siya sa university. Bali, pagdating niya sa university, ano siya, parang substitute lang siya, yung class B siya, yung second lang siya. Bali, marami kasi ahid sa kanya na malakas. Bali, yung pangarap niya, parang sabi niya, hindi niya rin talaga maaabot. Mag-focus na lang siya sa aral. Kaya sa akin niya, ipinokus yung training nung una. Kaya hanggang yun, na-inspire ako sa kanya, pinaliwanag niya sa akin. Hanggang sa nag-start ako ng high school, first year. Pero yung pagdating ko naman ng high school, nakatungtong ako sa regional kagad, sir. Hanggang sa pagdating sa regional, akala ko ako na yung malakas sa Bulacan, sir. Bali, hindi pa pala sabi ko. Kaya kailangan ko magpatuloy, magpursige ulit sa training hanggang sa pagdating ng third year high school, sir. Yan, bali,
nakakuha ako ng 3 gold medal sa regional, sir, at nakakuha ako ng record doon, sir. Hanggang SEA sa Games? nakapasok ako sa palarong pambansa, sir. Sorry, oo. Tapos yun, sa pagdating sa palarong pambansa, ang expected ko, ako naman yung mananalo kasi 3 gold ako sa regional eh. Oo. Pero hindi, iba pala talaga yung labanan doon, talagang ano na, national level na rin halos yung ano doon kasi labanan doon, sir, pinaghahandaan. Pero nag-bronze ako doon, sir. Hanggang sa pagdating ng 4th year, na-injury ako, hindi ako nakapaglaro kahit sa regional namin, iyak ako ng iyak. Ayun, akala ko doon natapos yung karir ko. Bali, yung mga dati kong tinatalo, sinasabi ko, talo ko naman yan sila. Pero dapat hindi dito matapos yung karir ko. Hanggang mag-start yung pasukan ng college, may kumuha sa akin na yung school ko dati, Anong school? UE. UE. Kinuha pa rin ako kahit wala akong performance nung 4th year high school ako. Yun, doon ako nag-promise na kukunin ko ulit yung dating dapat na nasa akin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako, sir. Ikaw, Arlan, anong college? Sa Davao ako, sir. Sa Davao. Oo, Yes po. sa Davao. At sila man is SEA Games gold medalist. Si Arlan nung 2023 sa Cambodia at si Richard naman sa Thailand, bro. Yes, sir. Oh, Yes. yan, okay. Pinoy pride. Pinoy Pero pride. ang gusto kong matanong ngayon, yung conditioning ba, paano nyo pinapangalagaan ang inyong tuhod? Oo. Totoo. Oo. Kasi sinasabi nila may wear and tear ang tuhod. Or Diba maraming- magiging healthy. Oo. Yes, marami ring, 'di ba, mga kahit mga ordinaryong runner lang yung mga tuwing Sabado lang tumatakbo-takbo, nakakaramdam din ng problema na sa tuhod, lalo kung aging na rin. So paano ba talaga yung mga gustong sumunod sa yapak ninyo and yung mga tumatakbo din, no, na pangalagaan yung tuhod? Sige, Lan. Oo, paano? Ako muna, sir. Okay. Oo. Sa amin, sir, sa nakukuha lang kasi namin sa proper training eh. Proper training, proper nutrition. Tapos hanggang na-develop lang yung muscle namin sa paa na sa umpisa kasi, ma'am, sa training talaga, hindi yung kagaya ng iba na babanatan kagad. Sa amin kasi dinandahan eh. Hanggang ma-develop yung buong katawan mo yung muscle. Hanggang ma-develop siya at hindi na siya makaramdam ng sakit. Kasi sa araw-araw na ginagawa namin, tapos yung proper nutrition, sinasabayan talaga namin dahil isa din yan sa nagbibigay ng energy sa amin. Ginagawa mo rin yan man eh. Strength training. Oo, Strength training yes. talaga at Pero proper kasi recovery. sa tuhod, alam natin yan, may Oo. wear and tear yan. Wear and tear. Numinipis, di ba? Yes po. Oo. May part ng tuhod na numinipis talaga over time. Yes. So, Diba? Lalo kung patanda ka na din. Oo. So, ikaw, paano? Ma'am, bali yan, halos na sabi naman ni Arlan. Pero yung iba rin, lalo na sa nagsisimula, ma'am, yung proper stepping ng running, ma'am. Meron kasi na kahit sa flat road, yung step niya downhill, yun yung unang magiging sakit talaga, impact niyan sa tuhod kaagad, ma'am. Tapos yung minsan kasi, ang maganda kasi pagka nasa flat ka, ma'am, mid-foot ka yung step mo. Kasi, kumbaga ba, i-absorb muna ng ankle mo yung ano, bago papunta Impact. sa tuhod. Oo. Correct. Kasi pagka meron kasi yung iba nasabi marunong sila tumakbo pero hindi naman nila alam yung proper training. Kasi lalo na yung may nakita ko sa EDSA yung ito lang yung nakaraang EDSA marathon. Maraming naglakad, maraming nagreklamo na mahirap pala. Ang marathon kasi, ma'am, dapat talaga paghandaan yan eh. Sa proper talaga yan, 3 to 6 months na talaga ang proper training yan, ma'am. Hindi yun sasabihin mo na, ay, kaya ko, malakas ako. Oo. Hindi So, talaga, ma'am. hindi ka lang basta sa sabak. Yes. Diba? Yes. Yung, kumbaga, Yes, ma'am. para ano rin lang yan eh. Maglalaro ka ng badminton, may footwork yan. Yes po, ma'am. Pickleball, may footwork din yan. Hindi lang yung basta sa sabak ka, kung gusto mong seryosohin. Yes po. Pwede Tsaka ka magpaturo. atleta diba? talaga. Oo. Para kang athlete talaga na Oo. meron kang sariling training na kung tingin mo, Yes. kondisyon ka, yun na yun, dapat talaga paghandaan. Kaya kaya dapat magpa-train din, no? Kahit paano. Lalo yung Kailangan mga talaga gustong- ng coach, ma'am. Oo, Yes, hindi mo oo. naman gusto maging tulad nilang Pinoy Oo. Pride. Yung kahit kasi magkaka-injury ka eh. Yes, Yes, ma'am. oo. Yun Sa lahat ang naman ng iwasan, ma'am. sports. Yung Yes, injury. injury Oo, talaga. kung injury hindi talaga. mo talaga titignan yung mga proper na footwork, 'di ba, sa Yes, ibang ma'am. laro. Opo. At yung sabi mo ngayon, tamang Yes, ma'am. tapak sa pagtakbo. Yes, ma'am. Kaya Kaya, magkaka-injury ka. kaya nga kami, ma'am, bago kami mag-workout,
tapos yung mag-speed session. Grabe yung stretching namin yan sa ma'am sa kay warm up kasi iba talaga pagka ano talaga ma'am, yung flexibility ang kailangan mo dyan. Ang Ma'am. nakalimutan lagi yung cooling down. Yes po ma'am. Yun yung din, cool cool down. Kasi Ganun cool down importante. kasi Oo. 'di ba hindi mo na rin stretch mo rin 'yun. Sa lahat Yes, ng po, laro ma'am. din 'to Yes 'Di po, ba ma'am. Sa kailangan general din. naman 'Yun ang yun, nakalimutan kasi tapos na eh. Tapos na, wala na. Pero, Kain na tayo. Ano yun na, pag-iwas injury. Pagod Oo, na, oo. Pagod yung ganda. na. Pero dapat talaga, ano yun, Oo. ano pa rin. Chard, gusto ko lang matanong, no? Siyempre, nabanggit ko kanina, Philippine record holder kayo ni Sunny pagdating sa marathon. Yes. Kamusta, paano nyo ba pinaghandaan yun at na-break nga ninyo yung record itong taon? Bali, yung before namin yun, sir, bago kami sumali sa Tokyo, kasi alam namin, tatlo na kami dun sa maglalaro eh. Bali, ang hindi naman namin expected na mabibreak namin talaga yung record, sir. Bali, ang nag-uusap-usap nga kami nito, sir. Di baling mailapit namin yung time namin sa record ni coach. Yung basta gumanda lang yung performance namin. Kagaya ko, sir, nung during race na, sir, pag start pa lang, sumabay na ako sa expected time na 2:16, sir. Sabi ko, etong mga, lalo na yung world class na babae na mga Kenyan, sir. Eh. Yes, yes. Bali, sabi ko, makadikit lang ako dito hanggang 32 kilometer. Didikit na ako sa record ni Coach Benevista. Kasi kung maiwan man ako sa mga last 5 kilometer, last 7 kilometer. Kasi ang layo ng PB namin, sir, 226, sir. Oo nga. Tapos, Nung the year before. yes, sir. Oo. Tapos, magta-time kami kasi yung si Arlan nga 224 pa eh. Mas ahead nga si Arlan eh. Kasi, Magkakasabay tayo nun eh, yes, di ba? sir, yun tayo. Oo, Yun yun tayo, nag-run tayo sa Tokyo. 2025. Oo. Kaya sabi ko, hanggang sa napakiramdaman ko na kaya ko, tapos pagdating ng 21 kilometer, nag-usap nga kami ni Sunny during tumatakbo eh. Sabi ko, grabe yung pacing natin, wags, kasi PB kami pareha, sir. Eh. Oo nga, oo nga. 1:06:41 kami sa first half eh. Correct. Kasi yung individual nga na half marathon, hindi namin nakukuha pa yun dito eh. Mhm. Kaya sabi namin, sige, survive lang natin to hanggang 32. Oo. Hanggang pagdating ng 32, panindigan na natin to hanggang kung Correct. saan na lang kaya, sir. Well, Yun, Oo. yun ang naging namin, sir. Well, Kwento syempre, namin dun, sir. congratulations kanina nga dito sa studio, Maan. Marami rin tayong mga runner friends na nagpapapicture sa kanila kasi nga, idolo. Actually, nawawalan na tayo ng oras, panghuli na lang, Arlan, no? Siguro, ano pang mga pangapaghanda ninyo? And at the same time, ano pang expect sa inyo, sa mga inyong laro? Sa ngayon, sir, may Mita Time trial kami. Parating sa August 16 sa Thailand. Kami pa rin nila, Sir Richard at saka ni Sonny Waglos. Oo. Ano pa mga gusto niyo ma-achieve sa inyong karera bilang national athlete? Arlan muna. Sa akin, sir, dahil naumpisahan ko na to, gusto ko na pangarapin yung pinaka-higher talaga na level sa mga palaro. Oo. Alan, Yes. Olympics ba ito? Olympics na. Oo na, di ba? Chard? Depende, Di sir. pa, depende pa, sir. pa. Oo, kasi yung oras nila, Maan, qualified yun for LA Olympics eh. Talaga. Pero may mga inaayos pang technicalities kaya siguro hindi pa ma-full-blown na announce. Pero again, Pero kaya yan. Oo, kaya. Chard, ikaw, panghuli na lang, isang mabilis. Ano bang mga plano mo, Chard? Sir, ang pinapangarap ko, sir, mas maibaba pa natin yung time natin, sir. Kasi hindi lang para sa amin yung para sa mga all Filipino runners na rin yun, sir. Alright. Yan. Maraming salamat sa ating Congrats national and good athletes luck. at mga marathoners, Richard Solanio at Arlan Arbo Islan. At Charles, maraming salamat Maraming sa salamat inyo. din, sir. At syempre, patuloy pa ang syempre idolo kayo ng mga Filipino runners. Thank you so much, guys. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama. Hindi si Jeffrey Kasama. Runner din to. Kasama si Liza Aquino. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. At ako naman si Maan Makapagal. Bukas ulit. Bye!